Sa ating linya po ating makakausap ang Chairman ng Commission on Election, si Chairman George Erwin Garcia. COMELEC Chairman po. Chairman, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po rito sa DCWB. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Orly, at sa ating pong mga kababayan, magandang umaga po. Ano ho ang nangyari ho sa pagpupulong po kahapon ng COMELEC patungkol po dito sa mga pinalabas pong direktiba mula po sa Korte Suprema, Chairman? Siyempre po, kinakailangan mag-comply tayo, sumunod tayo, tumalima tayo sa mismong naging directive sa atin ng kataas-taasang hukuman. Isang national candidate na dinisqualify natin bilang isang nuisance candidate ang nakakuha ng TRO, at siyempre may 4 na local candidates. Wala po sanang problema doon sa 4, pero po doon sa national, Sir Orly, tayo po kasi ongoing ang pag-iimprenta ng balota, mahigit na pong 6 na milyon ang nai-imprenta natin na balota, and therefore dahil pinapasama po yung pangalan ng kandidato yun, letter M po yun letter M ang pangalan nagsisimula. So therefore po kinakailangan namin itigil yung pag-iimprenta ng balota kagabi, at the same time kinakailangan ibaliwala natin, Sir Orly, yung mga na-imprenta na natin simula nung day 1 na nagsimula tayo ng imprenta. At the same time kinakailangan pong baguhin namin yung tinatawag na election management system. Tatandaan po ng lahat, dahil tayo ay automated election at hindi manual, ang mga pangalan po ng mga kandidato ay kinakailangan imprenta dyan sa balota. At yan po merong mga sistema na kinakailangan mag-undergo ng proseso. So medyo gagawin pa po namin yung election management system upang mabago ito. Kinakailangan din baguhin namin yung tinatawag na database, at kinakailangan magkaroon ng serialization ng bawat pangalan ng bawat kandidato. Siyempre, Sir Orly, yung pong pag pinasok po natin yung letter M na kandidato yon, ay kinakailangan mag-adjust din po ng numero ng mga kandidato doon sa ilalim niya. Sapagkat siyempre, magbabago na po ang bilang ng kandidato from 66 magiging 67. Maliban na lang yung kung magwi-withdraw, yung kung nag-announce na magwi-withdraw na isang kandidato sa pagkasenado. Buti pala M. Kung A pala ang pilido dito, since may letter A, dami niyong i-adjust nito, Chairman, ano? Buti letter. Anyway, ano ba itong, ang TRO ba, may paraan pa, meron pa tayong panahon, merong panahon ng COMELEC to file a motion for reconsideration at kahit pa paano, walang maging pagbabago. May mga ganun ba nakikita sa COMELEC, Chairman? Sir Orly, ang isang temporary restraining order, lalo po ito'y galing sa kataas-taasang hukuman, ay immediately executory. Alright. Kahit pa mag-file ka ng motion for reconsideration o kahit yung tinatawag motion to lift, TRO, yan po ay kaagad dapat na maipatupad. Yun po yung pinaka-purpose ng temporary restraining order. And so, talaga pong nagdesisyon tayo na mag-comply kaagad ang hindi pong Commission on Election. Okay, yung isa ho dun sa naging subject ng decision ng Supreme Court sa pagpapatupad ng TRO, pinagkokomento kayo ng 10 days eh. Para saan yung 10 days na yun? Ito po ay pansamantalang remedyo, yung isang TRO, at therefore hindi pa po siya decision sa merito ng kaso. Ayun, so hindi pa hindi pa siya subject for changes kung sakasakali. Opo, yung pong mismong decision, hindi pa yung mismong inisyo kahapon ng TRO, hindi pa nagsasabing mali ang COMELEC sa aming naging desisyon. Pero yung aming pong hindi pagkakasama doon sa kandidato, lalo na doon sa national candidate, ay kinakailangan na po namin kaagad na baguhin, kinakailangan implementa na kaagad namin yung TRO at isama yung pangalan ng kandidatong nawala na yon o hindi pinayagan. Linawin ko lang, bagamat wala pang final decision sa kanyang apila, tutugon na rin kayo at mag-a-adjust na rin. Ilalagay na rin sa madaling salita, ilalagay na rin ang pangalan niya sa balota. Ganun po ba, Chairman? Ganun po yun, Sir Orly. At mababaliwala na po yung na-imprenta namin ng mga 6 na milyon na mga balota. And therefore, sabi nga po na iba, gumastos na, etc. Pero wala po tayong magagawa. We will have to comply. At yung pong mga 6 na milyon na mahigit na balota yan, kinakailangan po namin po yung i-pass-read. Kinakailangan masira po ito sa harapan ng lahat, kasi po baka mag-akusa ng iba na baka magamit kasi mga original na balota po ito. Baliwala na po yung mga balotang ito dahil wala yung pangalan nung pinapasama na kandidato. Parang back to square one tayo nito, Chairman. Maapektuhan po nito yung timeline ng COMELEC para sa 2025 election, Chairman? Apektado po, Sir Orly. So, apektado po talaga dahil hindi ko pa ma-announce sa inyo ngayon kung kailan tayo mag-resume ng ating printing, sapagkat yun nga po, may mga proseso pa kaming gagawin dahil ito po yung isang sistema, and therefore naiintindihan po yan ng mga IT at the community na kinakailangan naming maibaliwala muna yung election management system at baguhin po ito. Hindi naman siguro nangangahulugan na baka i-adjust yung petsa ng eleksyon.
Hindi po mangyayari yan. Ang petsa po ng halalan ay Mayo 12. Yan po mismo ang piniprescribe ng ating pong konstitusyon. Huwag po mag-alala ang sambayanan. The Comelec is in control of the situation. Okay. Ginagarantya po natin yan at kaya po tayo kaagad nag-aksyon ng mabilis. Kasi kung papatuloy po namin kagabi ang printing ng balota, bagamat hindi pa kami nakakatanggap ng kopya ng TRO ng ating pong kataas-taasang hukuman, dadami Sir Oli ang maiimprenta, gagastos tayo ng gagastos, pati panahon. Yung nga po Yung pala, baliwala. Baliwala na rin naman yung mga iniimprentang yun dahil kakailanganin isama yung pangalan ng kandidato. Hindi ko na alam kung paano gagawin. Pero may narinig akong nagmungkahi na siguro lahat ng mga desisyon, lalo na kung merong isang kandidatong hindi pwedeng isama sa balota, mabigyan kayo ng pagkakataon na i-apila yan at magdesisyon ng kung saan man nila gustong idulog yan hanggang bago pag-usapan itong pag-iimprenta ng mga balota. Posible ba yung ganun? May nakikita ba kayo pwedeng adjustment para maiwasan po itong 6 million? Ako, Chairman, dami-dami na dito. Sir Oli, kung napansin po ninyo, ginawa natin napakaaga yung mga pagdidesisyon natin. At ginawa po ito natin bago nagpaskuhan. Ito po yung first time na walang kasong pending sa Comelec. 0 kami sa mga nuisance cases. 117 ang dineklarang nuisance candidates ng Comelec para sa senador at napakadami rin kandidato ko, mahigit din pong 100 ang dineklara naman sa local candidates. So, yan po ay ginawa natin na mas maaga upang kahit paano mapagbigyan yung mga partido na makaapila kung yun man ang gugustuhin nila at kung sakali makapag-aksyon ang ating kataas-taasang hukuman. Ganun, kaya nga lang po, lumabas itong TRO, ganung kami po nag-iimprenta na ng balota. Na-inform naman po natin ang ating punong maestrado tungkol sa pag-iimprenta natin nung magsimula po tayo. So ngayon tigil ho muna ang mga ginagawang pag-iimprenta sa printing office? Printing, ano po lahat yan, yung printing po ng balota, tigil po lahat yan ngayon muna. Wala pong aktibidad doon, maliban na lang sa pagbe-verify nung mga na-imprenta na upang alamin ano yung defective ballots, ano yung magandang balota upang mabayaran namin later ang National Printing Office. Pero yan po mag-inventaryo kami upang alamin ilan lahat ang bawat isang na-print. At the same time, yan po idadalhin namin sa warehouse ng Comelec upang maproteksyonan. At later on, ito po kakailanganin pong sirain para hindi magagamit. Meron ho ba kayong tansya kung kailan muling may babalik ito? Although binabanggit ninyo, bago ang imprenta, kailangan muna asikasuhin yung candidate database, election management. Ito matagal election management system, automated counting machine, o adjustment sa mga ACM, pati yung serialization. Ano naman ito? May babalik ba agad ang pag-iimprenta, Chairman? Naku, mag-overtime po tayo sa bagay na yan. Hindi po ako magbabanggit ng date. Opo. Pero pati po kasi overseas voting ay apektado. Oo nga po pala. Sapagkat remember po, national po yan National po yung kandidato na pinapa-include po ng ating kataas-taasang hukuman. Okay, kung sakasakali man halimbawa, paano ba yung mangyayari kung, kasi sabi niyo kung national lang, kung local lang yan, okay lang. Ibig sabihin, kung local candidate lang, madali lang tayo mag-adjust kung saan lang yung particular na lugar siya tumatakbo. Tama po ba yan? Kasi po, Sir Orly, dahil po yung local naman, hindi pa naman po nag-iimprenta ang Comelec ng balota. Tayo po nakatapos pa lamang sa Mindanao, yung pong Bangsamoro. Ngayon po, kahapon, sinimula na po yung Caraga. And therefore, hindi pa naman po apektado. Yung po mga nakakuha na 4, wala po doon sa mga na-imprenta na po ng komisyon Kaya na po talagang apektado kami doon sa national. Dahil siyempre, lahat ng ballot faces ng buong Pilipinas, naandun po yung pangalan ng senador na mga kandidato. And therefore, lahat po pati ng ballot faces sa Orly ay kakailanganin po natin baguhin lahat. Well, anyway, sabi nyo nga, buti na lang napaaga yung inyong pagtukoy kung dapat tumakbo isang kandidato. Pero dahil ngayon Enero na, medyo may sasabi natin na magigipit ng oras at double time o mag-overtime ang Comelec para matugunan po itong ating pangangailangan na pagsunod sa inyong timeline. Apo, Sir Oli, but again, wag po mabahala ang sambayanan. At kami po ay in control of the situation. Gagawin po natin ang lahat para lang wala po maging aberya at problema sa Mayo 12 ng ating taon na to para sa halalan. Maraming salamat sa inyong binigay ng pagkakataon ngayon, Chairman. Alam po, ilang oras sinabot yung inyong meeting kahapon. Na lumabas kasi hapon na. Sabi ko, baka madaling araw, nag-uusap pa kayo. Anong gagawing adjustment dito, Chairman? O pagpapatuloy ngayong araw na ito? Apo, at siyempre kinakailangan mabilis na desisyon, mabilis na kilos upang kahit paano makatipid sa pamahalaan at hindi kaagad tayo maunsami
sa mga ginagawa po natin. Magandang umaga po, Chairman, at makiki-follow up na lang ako. Hingi lang ho kami ng mga karagdagan pa siguro impormasyon para maibigay sa ating po mga kababayan, lalo na ho yung mga nakafocus ho ngayon sa darating na 2025 election. Chairman, good morning po at maraming salamat po muli. Maraming salamat po, Sir Oli. Mabuhay po kayo. Ayun din po. Mga kapuso, ang Chairman ng Commission on Election, si Chairman George Erwin Garcia, nyo pong napakinggan. Buena mano.